Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayon pong umaga, ito po ay nasa Nehemiah chapter 2 verses 4 to 8. Well, ito po ang sabi ng Bible. Then the king said unto me, For what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven. And I said unto the king, If it please the king, and if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulchre, that I may build it. And the king said unto me, the queen also sitting by him, For how long shall thy journey be? And when thou wilt return? So it pleased the king to send me, and I set him a time. Moreover, I said unto the king, If it please the king, let letters be given to me to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come into Judah. And verse number 8, And a letter unto Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the palace which appertain to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. And the king granted me according to the good hand of my God upon me. Well, the title of our topic for this morning is, What do you request? Well, ito yung pagkakataon na kung saan si Nehemiah ay first time na siya po ay humarap sa hari na meron pong ganitong situation. Mga kapatid, alam niyo po ba na sa Old Testament, bawal na ang isang tao o kung sino pa man sa loob ng palasyo o maging sa labas haharap ka sa hari ng hindi maayos ang iyong itsura. Hindi presentable yung iyong itsura at hindi rin po maayos yung iyong damdamin. So kumbaga, nung panahon po na yon, meron pong ganung decree, meron pong ganung kautusan na kapag ikaw humarap sa hari ng hindi maayos at ang hari po na-display sa ginawa mo, pwede kang ipapatay. Kaya nga mga kapatid, ito po first time na ginawa ni Nehemiah. At tignan po ninyo, ito ho yung sabi ng mga talata mula po sa verses 1 and 2. Sundan po ninyo mga kapatid, para magkaroon lang po kayo ng idea na ito pong ginawa ni Nehemiah, kung tutuusin, labag po ito sa batas o patakaran ng kaharian. Sabi ho ng verses 1 and 2, sundan po ninyo. And it came to pass in the month Nisan, in the 20th year of Artaxerxes the king, that wine was before him. And I took up the wine, and gave it unto the king. Now I had not been before time sad in his presence. Sabi ng Bible, hindi pa ito nangyayari na humarap siya sa hari na siya malungkot. Sabi ho ng verse number 2, Wherefore the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? And this is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid. So, like what I said, mga kapatid, noong mga panahon na yon, mayroong ganun pong kautusan na kapag humarap ka ng malungkot, hindi maayos yung iyong itsura, o kaya pag na-displease yung hari sa iyong pagpunta, mga kapatid, pwede kang ipapatay. Yung wala ka nga imbitasyon na pumunta ka ron, bawal po yun imagine po ninyo mga kapatid, yung pumunta ka sa kaharian lang, hindi ka inimbitahan, pwede kang ipapatay o kaya ipakulong o parusahan. So imagine po ninyo, si Nehemiah, humarap pa siya ng malungkot sa hari. Alam nyo sabi ng Bible, bawal yun. Pero ganun pa man mga kapatid, ibinigay ng Diyos yung pagkakataon na siya po ay bigyan ng favor ng hari. Kaya nga ito ang tanong what do you request? Kung tayo po kaya magkakaroon ng chance, halimbawa lang sa buhay nating ito, kung tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na humiling para sa mga pwede nating gustuhin sa ating buhay, ano kaya yung atin pong hihilingin? Kung tayo malalagay sa ganitong sitwasyon, meron tayong favor sa Diyos, meron tayong favor sa mga taong nakapaligid sa atin, ano kaya ang hihilingin natin? Well, actually sabi ho ng Bible, ang hiningin ni Nehemiah hindi ho yung para sa kanyang sarili. Kaya nga, eto ho ang akin pong gustong ibahagi ngayong umaga mula po dito sa ating mga talatang binasa. Number 1, nakita ko po, His divine request. Again, His divine request. Bakit po? Sabi ng verse number 5, tignan po ninyo. And I said unto the king, If it please the king, and if thy servant have found favor in thy sight,
that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulchre, that I may build it. And try to imagine yung kanyang request sa kanyang kalagayan, sa kaharian. Sabi ho ng Bible, siya po ay king's cupbearer. Malinaw po yan. Sinabi sa chapter 1, yun po ang trabaho ni Nehemiah sa kaharian. Okay, King Artaxerxes. So sabi ho ng Bible, siya ay nag-request na makapunta sa Judah para gawin at ayusin yung bayan ng kanyang tatay. Ano po? Yung bayan ng Diyos. So imaginein po ninyo, kung tayo ay bibigyan ng ganitong pagkakataon, gaya ng sinabi ko nga kanina, kung magkakaroon tayo ng chance na humingi at humiling sa Panginoon, ano kaya ang hihilingin natin? Hihingi ba tayo ng pabor para sa iba, hindi para sa atin? I mean, yung hihingin ba natin sa Diyos o sa mga taong pwedeng may kakayanan na gumawa sa atin ng pabor? Hihingin ba natin yon para sa kapakanan ng iba o para sa atin pong pansariling pakinabang? So kaya doon ko po nakita His divine request kasi yung hiningi niya para sa bayan ng Panginoon. Kumbaga sa panahon natin ngayon, yung hinihingi niya sa Diyos para po sa gawain. Mga kapatid, parang ganito Lord, please bless me. Pagpalain mo ko para ako po makapagbigay sa gawain. Pagpalain mo ko o palakasin mo ko para ako magamit sa gawain. Kaya nga parang ganito ho yung pangyayari. Sabi ng Bible, yung hiningi niya para po sa ikaayos ng bayan ng Panginoon. Kasi nga, nalaman niya na yung bayan ng Diyos bagsak. Nalaman niya na yung bayan ng Panginoon may pangangailangan. Kaya nga timing ho itong ating pinag-aaralan ngayon So kahapon lang nag-meeting yung mga ladies tungkol po doon sa project sa CR. So anong ibig ko pong sabihin? Medyo nag-aalangan pa nga sila Sister Mati kahapon kasi nga baka yung mga tao walang pera, yung mga tao kasi hindi naka-ready para mag-usap doon sa pangangailangan ng gawain. So sabi niya, ito yung project natin, kumbaga maliit pa nga yung kanyang inilalapit. Maliit pa yung kanyang hinihingi na pabor doon sa mga tao. Pero alam niyo po ba, ang nangyari, halos na doble o higit pa doon sa inaakala, doon sa pangangailangan. Kasi nga, yung mga tao, tama ang puso, kumbaga, hindi naman humayayaman yung nandoon kahapon Kung tutuusin, sino ba yung mga umatin doon? Kung mapapansin po ninyo, wala naman halos karamihan doon, walang trabaho. Pero paano na-raise yung bagay na yon? Paano nakagawa ng ganong paraan? So sa madaling salita, dito natin makikita yung paggawa ng Panginoon. Tingnan nyo yung pagharap ni Nehemiah sa hari, bawal po yun. So paano siya bibigyan ng pabor? Meron na nga siyang nilabag. Naalala niyo ba itong si Esther? Di ba sabi ng Bible, and if I perish, I perish. Kasi bawal yung gagawin niya Pupunta siya ron na hindi siya invited. Pwede siyang ipapatay. Pwede siyang parusahan. So kaya itong ginawa ni Nehemiah, labag ito sa kautusan ng kaharian, humarap siya ng malungkot, tapos ito, hihingi pa siya ng pabor. Yun nga lang, ang nakita ko po rito, kahit pasabihin natin na yung kanyang kalagayan, mga kapatid, tingnan po ninyo, yung kanyang kalagayan na maganda, ang hiningi niya ay hindi yung para sa kanyang sarili. Yung hiningi niya para sa bayan ng Panginoon. Kaya nga kung tayo po sana humihingi ng kalakasan, sana sabihin na sa Panginoon, Lord, palakasin mo ko para maka-attend ako. Lord, palakasin mo ko para magamit ako sa gawain. Lord, i-bless mo ko financially para makatulong ako sa pangangailangan ng gawain. So yan po ang ibig sabihin nitong ating pong pinag-aaralan sa point number 1. His divine request. Yung hiningi niya ay hindi para sa kanyang sarili. Naalala ko rin si King Solomon. Nung siya po ay nagkaroon ng chance na humiling, sabi ho ng Bible, hilingin mo kung ano yung gusto mo, sabi ng Diyos sa kanya. Pero hiningi ni Solomon? Hindi ho kayamanan. Hindi ho yung tagumpay para sa kanyang mga kalaban. Ang hiningi niya, wisdom. Para kanino? To judge his people. Para mapangunahan niya ng tama yung bayan ng Panginoon. Di ba't ang sarap isipin na kapag tayo po ay nagkakaroon ng ganitong chance na makatawag at makapanalangin sa Panginoon, ang sarap-sarap marinig na kaya tayo humihingi para po sa kapangangailangan ng gawain ng Panginoon. Kaya nga, yun ho yung unang bagay na nakita ko, His divine request. And then second thing, His dangerous request. Kumbaga, yung hiningi niya, hindi ho yun madali. Okay? Pakinggan po ninyo yung hiningi niya, hindi ho yun maayos. Bakit po? Tingnan po ninyo. Sabi ng verse number 7, Moreover, I said unto the king, if it please the king, let letters be given me to the governors beyond the river.
that they may convey me over till I come into Judah. Take note, kailangan ng authorization letter. Alam nyo kung bakit? Kasi po, dadaan siya sa iba't ibang bayan na kalaban nila. Okay? So kung titignan nyo yung istorya nito, mga kapatid, kung aaralin nating maigi, yung bawat bayan na dadaanan niya, yun yung kaniyang kalaban. Kalaban ng kanilang kaharian. So imaginein po ninyo, tatawirin niya yon, pero para mangyari yon, kailangan bigyan siya ng letter of authority or authorization para makatawid siya nang hindi siya idamay. Parang ganito po mag-away kayo, wag nyo kong isali. Kasi iba naman yung pakay ko, hindi naman para makipaglaban sa inyo, kundi para pumunta sa bayan namin doon sa Judah. So delikado ho yung gagawin niya. Hindi ho yun, kumbaga, kung tutusin, hindi nga yun posible. Kasi nga, kalaban nga yung dadaanan niya. Kaya sabi ng Bible, let letters be given me to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come into Judah. Samahan nila ako, ihatid nila ako. Kumbaga parang sa bansa natin, di ba? Kapag kayo, pag tayo, meron yung mga NGO, pumupunta sa mga, kumbaga, unreached people, doon sa mga lugar na, kumbaga, liblib, sa mga kagubatan o sa kabundukan, ine-escortan ng mga kasundaluhan kapag sila may binibigay ng mga relief goods, pag sila tumutulong o kaya may mga bagay na gusto nilang gawing proyekto para sa mga community na hindi po naaabot ng tulong ng gobyerno. So may mga ganun po, ine-escortan ng mga sundalo kasi nga may panganib pwedeng may gawin sa kanila yung mga kalaban ng gobyerno. So, ganun din, mga kapatid. Kaya kailangan niya ng letters, kaya kailangan niya ng ganun pong protection kasi nga, delikado yung kanyang gagawin. Yung dadaanan niya, hindi po siya safe para doon. So, tignan po ninyo, his dangerous request, delikado po yun. Pero willing niyang ilagay yung sarili niya sa panganib sa kalagayang may pangangailangan sa gawain. May pangangailangan sa bayan ng Panginoon. Kumbaga mga kapatid, sana hindi lang ho tayo handang mahirapan, handa rin ho tayong malagay sa panganib, basta't para sa Panginoon at para sa gawain. Gaya nga ho ng tinuro ko kahapon, mga kapatid, kung maalala po ninyo, anong sabi ng Bible? He gave Himself. Binigay ng Diyos ang kanyang sarili. Ano pa ba ang mas mahalaga sa ating lahat? Sabi ko nga, tanong ko nung kahapon, ano mas mahalaga? Buhay o pera? Buhay o kayamanan o gamit. So, pinili natin, buhay ang pinakamahalaga. So, kung ang buhay ang pinakamahalaga, yun ang binigay sa atin ng Panginoon. Yung kanyang buhay, hindi siya nagpaulan ng ginto, hindi siya nagpadala ng kayamanan. Ang pinadala niya ay ang kanyang bugtong na anak. So, imagine niyo po yan, mga kapatid. Yun ho yung sinabi ng Bible. Kaya nga, malinaw po itong verse number 7 na ito, na kung tutuusin, hindi po ito madali. Pero anong ginawa ni Nehemiah? Bumaba sa kanyang magandang kalagayan, iniwan yung magandang sitwasyon na meron siya at pumunta doon sa bayan na kung saan mapanganib at hindi po madali yung kanyang gagawin. Imagine po ninyo, mga kapatid, para suungin niya yung panganib, pag-ibig po talaga yan sa Diyos. Para suungin niya yung ganun pong sitwasyon, pagmamahal yan sa bayan ng Panginoon. Sana tayo rin po talagang maramdaman ng Diyos kung paano natin siya iniibig, maramdaman ng Panginoon kung gaano kahalaga sa atin ang gawain niya na ipinagkatiwala po sa ating lahat. Imagine po ninyo, wala na siyang dapat pakialam pa doon sa Judah. Ang ganda na ng sitwasyon niya doon sa kaharian ang sarap na ng buhay niya, pero hindi siya napanatag. Alam niyo bakit? Kasi nga, nasa puso niya ang bayan ng Panginoon. So parang tayo rin, mga kapatid, sana wag din ho tayong mapalagay. Kumbaga, kung hindi ho tayo nagagamit at nagiging bahagi para sa gawain ng Panginoon. Napakahalaga po kasi, mga kapatid, na tayo po ay nararamdaman ng Diyos na talagang merong malasakit, meron talaga tayong pagmamahal, at talagang hindi ho nawawala sa isip at puso natin ang Panginoon at maging yung kanyang gawain. Kaya ngayon ho yung pangalawang bagay na nakita ko. And last but not the least is His delightful request. Although dangerous, mga kapatid, mahirap, mapanganib, pero sabi ho ng verse number 8, eto po. And a letter unto Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the palace, which appertain to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into, and the king granted me.
according to the good hand of my God upon me. Mga kapatid, tama po na yung kanyang hiningan ng pabor, itong si King Artaxerxes. Yan ang sabi niya, bigyan siya ng pagkakataon na makauwi sa kanyang. Tinanong pa nga siya, how long? Gaano ka katagal aalis? Gaano ka katagal babalik? So, ibig sabihin, yung hari nag-aalala sa kanya. At eto pa po, nung humingi siya ng pabor, ang kinlaim niya, hindi yung pabor na binigay lang nung hari, kundi pabor na binigay sa kanya ng Diyos, kaya siya pinaboran nung hari. Liwanagin natin. Di ba't ganun din po mga kapatid? Kung minsan, may mga tao tayong nilalapitan, may mga tao tayong nakikitang pwedeng maging, paraan ng Panginoon na matulungan tayo sa sitwasyon natin, sa kalagayan natin. Pero ang totoo niyan mga kapatid, kung atin pong iintindihing maigi, yung mga tao na yon, o maging yung mga sitwasyong nangyayari na pumapabor sa atin, kung tutusin, ang tama, ang Diyos po talaga ang gumagawa doon. Kamay po yun ng Panginoon. Kasi ang hari, sabi nga ng Bible, even the king's heart is in the hand of the Lord. Ang kamay ng Diyos ay laging nasa puso ng mga hari. Walang pwedeng maging matigas sa harapan ng Panginoon. Tandaan po ninyo, di ba sabi nga ng kasabihan, ang utos ng hari hindi nababali, pero sa Panginoon, hindi huubra yon. Hindi uubra sa Panginoon na kahit sino ka pang hari ka, pag ang Diyos ang gumalaw, kapag ang Diyos ay may nagawa, walang magagawa kahit sinong hari. Si King Saul na napakatapang walang nagawa sa Diyos di ba? Si Haring Saul, wala siyang nagawa. Ang dami mga hari na dumaan sa bayan ng Panginoon. Pero pag sinabi ng Diyos na ikaw ay mamamatay, matatapos na ang paghahari mo, walang magawa yung mga hari. Kahit bata pa sila, kahit wala silang sakit, kaya silang bigyan ng Diyos ng karamdaman. Kahit bata pa sila, kaya silang ipatalo ng Diyos sa pakikipaglaban. So walang magagawa ang sino man kapag kamay na ng Diyos ang gumawa. Kaya nga sa pangyayaring ito mga kapatid, bagamat yung hari ang kausap nitong si Nehemiah para bigyan siya ng favor, but I believe, tignan nyo yung kanyang statement. Sabi niya rito, according to the good hand of my God upon me. So ang nakita niya rito, hindi lang yung pabor ng hari, kundi ang nakita niya rito, yung kamay ng Diyos. Kapag tayo merong hinihingi sa Panginoon at nakita natin na talagang posibleng sagutin, tamang pasalamatan natin yung ginamit. Pero ang wag nating makalimutang pasalamatan, yung Diyos na gumawa, kung paano kinilos ng Diyos yung mga taong pwedeng gamitin niya para sa atin. Kaya nga, linawin natin mga kapatid, sa anumang sitwasyon meron tayo, salamat sa mga tao. Kaya nga kahit ako, sabi ko nga kahapon, salamat sa mga member na hindi nakakalimutan kami. Salamat sa mga member na hindi nakakalimot sa pangangailangan namin bilang mga manggagawa. So, kung kayo po'y ginagamit ng Panginoon, ang aming unang pasasalamat sa Diyos. Pangalawa, sa inyo, dahil kayo po ay pumayag na magpagamit sa pangako ng Panginoon para po sa amin. Kaya nga, hindi ho namin pwedeng sabihin, hindi ho kayo pasasalamatan, kundi ang ibig ko lang sabihin, gaya ng sinabi ni Nehemiah, ang nakita niya rito is yung kamay ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sana po talagang lagi ho nating tignang maigi. Yung ginagawang pabor sa atin ng Panginoon, at tandaan natin, sabi ho ng Bible, in everything, give thanks. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi po ng Philippians chapter 4 verse number 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Well, tandaan ninyo mga kapatid, anumang kahilingan, anumang kailangan natin, wag ho nating makalimutan, sa Diyos natin dalhin. Sa Diyos po natin hingin, sapagkat kahit sino pwedeng maging kaparaanan at daan ng Panginoon para iparating yung kanyang sagot sa ating pangangailangan. Kahit hari, kaya niyang gamitin para i-provide yung ating kailangan. Kahit hindi hari, kahit ordinaryong tao, kahit simpleng tao, at kahit walang-wala, mahirap na tao, kayang gamitin ng Panginoon para iparating yung pangangailangan natin. Tandaan po ninyo, nung si Elijah nangailangan ng pagkain, ang ginamit niya, poor widow. Wala siyang makain, wala siyang matuluyan. Parang sabi ng Bible, pumunta ka sa Saripat, may inutusan ako ron na magpapakain sa iyo at magbibigay sa iyo ng matutuluyan. So imagine po ninyo, di ba? Paano ginamit ng Panginoon yung walang-wala? Kasi nga, may Diyos. Paano ginamit ng Diyos yung hari na mayroong matigas na paninindigan? Kasi may Diyos.
Yun ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Kaya sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng mensahe ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Ano po ang pangalan ng hari nitong si Nehemiah? Ano po? Yung kanilang hari. Ano po ang pangalan ng hari ng kanya pong pinaglilingkurang palasyo? Ano po? So, yun po ang ating trivia. Ngayon po nga umagang ito. At ito naman po ang mga sumagot ng tama nung nakaraang Sabado. Anong pangalan ng tatay ni Nehemiah? Ano po? Uulitin ko, ang trivia po natin, ano ang pangalan ng tatay ni Nehemiah? Well, ang tamang sagot ay si Hakalaya. Ano ho? So yan po ang tamang sagot. At ito po ang mga sumagot ng tama nung Sabado. Number 1. Ako, i-ready nyo na ho ang inyong mga kamay at atin po silang palakpakan. Number 1, ang sumagot ng tama ay si Ninang Kiten. Ayan. Congratulations po, Nang Kiten. And then, ang pangalawa, Sister Weng. Ayan. Siya po ang number 2. Ayan. Good morning, Sister Weng. And then, number 3 ay si Ninang Ana Lacuna. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Nang Ana. At good morning po sa inyo dyan sa Quezon City. Congratulations kay Ninang Kiten, kay Sister Weng at kay Ninang Ana. Palakpakan po natin sila. Sila po ang mabilis na sumagot ng tama last Saturday. Congratulations po sa inyo. Ano ho? So eto po, mga sumagot ng tama. Pang-apat, si Ate Rose. Baka imagine po ninyo, pang-apat si Ate Rose. Pang-lima, Sister Jen. Pang-anim, si Preacher Rodel. Pang-pito ay si Ate Nelly Pascua. At pang-walo, si Sister Jessa Osenada. And then pang-siyam ay si Kuya Joe. At pang-sampu ay si Crisanta Kayunda. Ayan. Sila po ang top 10 last Saturday. So palakpakan din ho natin sila, mga kapatid. Ito yung mga mabibilis at maagap sumagot. At pero tama, tama ho yung sagot. Kasi baka mamaya mabilis nga kayo, mali naman yung sagot ninyo, hindi ho ika-count po yun. Hindi ito basta pabilisan lang, kundi kailangan tama rin po yung inyong isinasagot. Ano po? Ito pa, ang pang-11 natin ay si Ninang Flor, and then pang-12 natin ay si Sister Mati Hequilio, and then ang pang-13 ay si Ninang Alice na Launan. Ba't ako'y nagpapasalamat, mga kapatid, pag ako po'y nandyan sa church at nalalaman ng mga member nating malalapit, ako po, nagpapadala ng merienda, nagpapadala ng kape, ng floor. Hindi ko makalimutan yung kape nyo na napakasarap. Ano po? At salamat po sa inyong pag-aasikaso kapag nandyan po ako sa church. Salamat sa mga pinapadala po ninyong pagkain. At gusto lang po nating batiin, ngayon pong araw na ito, mga kapatid, ay birthday ni Sister Karen or Joy Pereira. Ayan. So, happy birthday, Sister Joy. At sana'y talagang patuloy ka pang bigyan ng Diyos ng marami pang taon na malusog ang inyong katawan at maayos ang inyong pamilya. Ayan. So, happy birthday. At maging kay Sister Jessa Osenada. Nako, Sister Jessa, naka-join ba siya ngayon? Hello, Sister Jessa. Maupay nga aga. At happy birthday. Ikaw, malihim ka. Birthday mo pala ngayon, kaya happy birthday at asahan mo marami pang babati sa iyo. Asahan mo to ngayong araw na ito, marami pang babati sa iyo at marami pang magpaparamdam na ikaw ay blessing sa amin. Ayan, happy birthday Sister Jessa at gusto lang natin batiin ng magandang umaga. Ayan, naka-join po sa atin si Ate Tessie Lopez ng Letre. Good morning po sa mga kapatid natin na nandyan sa Letre, lalo na kay Ate Tessie. Ayan, good morning Ate Tessie at kasama rin natin si Ate Vilma Bautista mula naman sa Valenzuela. Good morning, Ate Vilma. Ayan, sana'y maayos po kayo dyan. At ako, holiday ngayon, holiday ngayon, mga kapatid. At i-enjoy natin yung araw na tayo po ay merong ganitong, kumbaga, pahinga. Ayan, so, kay Brother Ruden na nasa church, di ko alam kung nasa church siya o baka nasa bahay nila na naka-join sa atin. Maraming salamat kay Brother Ruden. Ako, isa ito sa masipag na young people natin. Ako, parang worker na rin. Ang kilusan nito sa church. Natutuwa ako dahil talagang masipag at naaasahan. Good morning, Brother Ruden. And maging kay Sister Ashley Benisa. Nakakatuwa ito. Alam niyo ba, nagdala pa ng bisita sa church, sa worship, hanggang sa ladies? Kaya natuwa rin naman ako. Nakalimutan ko pangalan nung bisita niya, si Celine. Kaya nakakatuwa yung mga pangalan nung aso ni Celine. Si Oreo, si Stick O, at saka si Cream O. Kaya si Cream O. Kaya ang sabi ko, bili na kayo. Sari-sari store pala ito. Okay? So kaya good morning kay Ashley. At very good. Nakapagdala siya ng bisita. At nag-testimony pa yung bisita niya. Sobrang blessed daw siya kahapon. Kaya saan talaga magtuloy-tuloy si Celine sa gawain ng Panginoon. At kasama rin natin si Preacher Chris,
si Preacher Ray at maging si Sister Rica. Diyan po yan sa Calbayog, Samar. Ayan, good morning Preacher Chris. Good morning Preacher Ray. And maging kay Sister Rica na napakasipag at sabi ni Preacher Chris, napakaganda at napakabait pa. No, kita mo nga naman jumpak talaga to si Sister Rica. Good morning sa inyo dyan at maraming salamat sa pag-join. At huwag ho ninyo makalimutang isama sa pananalangin si Kapleo Kagawan at maging si Nanay Olivia Tahuna. And syempre si Kuya Ray Cortez. Ayan, Kuya Ray, lagi ka namin sinasama sa prayer. And salamat din sa Panginoon sapagkat si Sister Sherry Rose ay patuloy na pinalalakas ng Panginoon. Sister She, kasama ka sa prayer namin. Nawa patuloy kang pagalingin at iayos ng Panginoon ang iyong kalusugan. And salamat din sa pag-alala mo sa akin, sa blessing na patuloy na ginagamit kayo ng Panginoon yung inyong pamilya. God bless sa inyo sa De La Cruz family, sa mga kapatid natin dyan sa lugar ng Imus. Ayan, maraming salamat. And please, wag rin niyo makalimutan yung nanay ko po, si Nanay Belen, na sana talagang patuloy na i-provide ng Panginoon yung kailangan, patuloy na i-provide ng Panginoon yung kalakasan at kagalingan. Again, para po kay Nanay Belen. So mamayang gabi, wag niyo makalimutan, alas 7, meron ho tayong Bible study ng mga preachers po natin. Suportahan ho natin yung atin pong online ministry at malapit na po mga kapatid, ilang araw na lang magpapasalamat tayo sa Panginoon sa provision niya during pandemic hanggang ngayon, meron tayong online ministry. So kaya yung mga kapatid po natin na talagang meron pong gustong ipagpasalamat sa Panginoon, ito ho yung pagkakataon natin kung paano tayo itinawid ng Diyos nung panahon ng lockdown, nang hindi tayo makapunta sa church, delikadong lumabas. Kaya nga gusto lang nating pasalamatan ng Panginoon dahil nung mga panahon na yun, buhay ang pinag-uusapan. It is a matter of life and death. But praise God, meron naging provision ang Panginoon. Kaya nga wag niyo makalimutan, sa Sunday, yung atin pong commitment. Kung kayo po ay napadala ng mensahe para po sa ating mga commitment para sa switcher, mga kapatid, sana po talagang maiparamdam natin sa Panginoon. Hindi lang yung basta may naibigay tayo, kundi talagang we're so thankful na ito po'y ginagamit ng Panginoon. Again, sa lahat po ng mga nag-join ngayon pong umaga, ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun